ang inyong reaction? Meron daw hong nagsampa ng disbarment case laban sa inyo, Chairman, sa Supreme Court, isang attorney Jordan Pizaras. Opo, Sir Ted, ako po'y nagulat at nagulantang doon sa na-file na kaso sapagkat mukhang ako po'y nabaligtad doon sa bagay na yan. Although natutuwa ako dahil at least nag-file sila ng kaso rather than doon sa social media nila tinatalakay yung mga bagay na yan. Alam niyo po, ang aking opisina kasi ay bukas sa kahit na kanino at yan po'y masasabi ng lahat ng mga pumupunta sa opisina natin. So sila po ay pumunta, may mga kasama sila at may mga kasama rin mga tao nandun sa loob ng aking opisina sapagkat nagko-complain po sila, sinasabi madami raw po kasi mga umiikot-ikot sa kanilang probinsya na yung nag-o-offer na kayang maniubrahin ng eleksyon, etc. So sabi ko, kinakailangan natin ipa-aresto yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, hindi totoo yung mga ganyan. So ako, siyempre po, nagkikwentuhan sa harap na madami. Ako po natanong, ang sabi, nung ikaw ba'y practitioner, chairman, mga magkano ba nagagastos pag tumatakbong congressman? Sabi ko, pagka-congressman, depende yan sa bilang ng botante. Mga more or less 300 million. Before the election kasi, before the campaign period, nangangampanya na during the campaign, sa mga more or less 300 million. Kung yun po ay ginagamit din ako ay nagsasuggest, magsasuggest ka ba naman, Sir Ted, sa unang beses mo nakilala yung tao, number 2, kaharap po ang napakadami, kahit pa pinakamasamang tao ka, mukha namang Sir Ted, imposible, extraordinary, yung ganong klaseng sitwasyon. Kasi nga, ang claim po, hinihingian nyo daw siya ng 300 milyon. Para masiguro daw ang kanyang panalo. October po sila pumunta sa akin, tapos ngayon lang po sila nagrereklamo. Kita niyo po yung haba ng panahon na yon. Hindi po ba ordinary human experience kung talagang ikaw ay hinuhut-hutan ng isang nasa pamahalaan? Abay, there and then, dapat nagko-complain ka. Tapos, ganun kahaba. Meron po kasing pangyayari, Sir Ted, mga bandang Marso, 26, ay humihiling po siya na yung pong provincial election supervisor namin ay palitan. Sir Ted, March 26, gustong palitan ng aming provincial election supervisor na isang buwan na lang ay eleksyon. At sinabi, meron daw pong, alam nyo na, na-save ko po naman lahat ng text nila at ito po may mga threat, may mga repercussions. So, ipagpapaubaya ko na lang yan. Tingnan po natin kung tayo naman ay pasasagutin doon sa pinay nila na kaso. Okay, sige po. So, Chairman, ang estado ngayon, may desisyon ito pong second division ng COMELEC sa kaso po ni Abante versus Chua Uy. Okay, ngayon, ang sinasabi po niyo, naproklama ito ng COMELEC and then ang assumption nito ay June 30 ng katanghalian. So, ano po magiging estado ngayon ng upuan sa distrito? Kapag po kasi dumating sa June 30 at merong naproklama na isang kongresista, sabi po ng Reyes versus Comelec na kaso, nawawala ng jurisdiction ng provisional elections at ang jurisdiction ay napupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal bilang sole judge of all contests patungkol sa House of Representatives. So mas medyo ngayon po naman, Sir Ted, ay 19 pa lamang ng Hunyo and therefore tingnan po natin yung mangyayari kung ano po ang gagawin nung partido dito sa kasong ito matapos makatanggap ng desisyon kahapon. So hindi pa ho pwedeng makapanumpa bilang duly elected representative po ng Manila 6th District si Ginoong Abante? Hindi pa po sa kasalukuyan dahil yung pong desisyon naman ng COMELEC din, Sir Ted, ay subject pa sa motion for reconsideration. Base po sa rules namin, hanggat may motion for reconsideration, ang desisyon ng division ay hindi executory. Okay, sige. So, abangan pa kumbaga ano ho magiging galaw ng dalawa pong partido, no? Alright. Yes po, Sir Ted. Okay. Opo, ano po sa mga kababayan natin? Okay, second division po ito ng COMELEC na desisyon na kinakansela po ang kanilang pong registration ng Duterte Youth. Ano po ang grounds dito po, Chairman? Una po, Sir Ted, ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po ito and therefore hindi pa final and executory. Sabi po ng division, Sir Ted, ang binibigay na accreditation ng Commission on Elections sa mga party list ay parang prangkisa. At dahil prangkisa yan ay hindi nag-expire, yan ay hindi nagpe-prescribe
and therefore anytime pwedeng i-revisit at tingnan ng COMELEC. At sinasabi po ng COMELEC Division, mukhang may na-violate na requirement at wala yung requirements na to, and therefore void ab initio o baliwala pagmula sa simula pa lamang ang accreditation ng party list na ito, sapagkat daw po, una, walang publication, mandatory requirement po kasi, Sir Ted, ang publication, at number two, wala daw pong nangyaring hearing, and mandatory requirement din po yung publication at hearing na tinatawag. And therefore, sabi nila, void from the very start, parang yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus the Commission on Election, na kung saan kahit matagal lang nagpa-participate yung naturang party list, ay pwede pa rin na i-cancela ang kanilang accreditation. Nangangahulugan po na ito po yung kasong isinampa ng isang grupo noong taong 2019? Yes po, Sir Ted. Ito po yung 2019 na kaso na yung may mga pending pa rin pong kaso, nakapafile lang po ng mga nakaraang buwan. Pero ito po yung kaso na naandyan pa sa amin simula ng 2019. Opo, na-resolve po ba lahat po ng issues against Duterte Youth dito sa desisyon na ito? Kasi maliban po dito, meron pa pong isang issue tungkol doon sa sinasabi po na red tagging at pagbabanta. At meron pa hong binabanggit din na yung kanila pong first nominee ay hindi daw gumamit ng totoong pangalan. Yung pong red tagging na issue, separate na kaso pong na-file yan, at yan po yung mga na-file bago mag-eleksyon itong 2025. At yan po kasalukuyan ng nag-undergo ng usual legal process. Yun naman po sa paggamit, allegedly, ng maling pangalan, sapagkat hindi yun ang tunay na pangalan na dapat na ginagamit yung family name. Yan po ay nagpo-conduct na ng investigasyon ng aming pong law department, and therefore, wala pa pong formal na kaso patungkol sa tinatawag na misrepresentation. Ang COMELEC po dito ay nagmomoto proprio do sa bagay na yan ng issue ng misrepresentation. Okay, sige po. So kanin nyo, ito po ay second division. Ito ho ba ay subject pa for motion, for reconsideration, or maari pang iapila en banc o saan pong kanilang tungo maging Supreme Court na ba ho kaagad ito? Paano po? Tama po kayo, Sir Ted. Ang decision po ng isang division ng COMELEC ay pwede pang mafailan ng motion for reconsideration sa Commission en banc sa kabuuan ng mga membro ng komisyon, at yan po ay maaaring gawin ng isang partido na hindi pinalad sa division 5 araw pagkatapos nilang matanggap yung desisyon. Kung hindi po ito makakapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po, Sir Ted, ang magiging final and executory at maipapatupad. Pag nagkaroon naman po ng desisyon ng COMELEC en banc, ay 5 araw pagkatapos ng desisyon ng COMELEC en banc, ang desisyon po ay magiging executory din. Maliban na lamang kung may makukuhang restraining order mula sa mataas na hukuman. Okay, nangangahulugan din po dahil hindi pa po ito pinal, wala pa pong galawan doon po sa mga party list groups na naghahangad na sila po ang pumalit sa slot nito na iiwan po kung sakasakali man po ng Duterte Youth. Tama po kayo, Sir Ted, at hindi pa rin po namin pinag-uusapan kung yan ba'y makakabenepisyo sa mga nasa taas o yan ay dapat makabenepisyo sa mga nasa baba pagkatapos ng panghuli na naproklama ng Commission on Election. Opo, liwanagin lang po namin, hindi kayo kasama po dito sa botohan na ito, Chairman. Opo, sa en banc po ay ngayon pa lamang sinasabi natin, hindi po tayo kasama sa magiging botohan ng Commission en banc. And therefore, tingnan po natin kung ano ang magiging disposisyon ng Commission en banc pagdating po sa en banc. At again, 2-1 ang naging voting po dyan. At ang katotohanan dyan, yung una ay nagkaroon kasi ng tinatawag na re-raffle sa kaso na yan, Sir Ted. Okay, sige po.